Nagkainitan ang Pacers at OKC sa Game 4. Masyadong gigil yung dalawang teams. Mukhang ayaw magpahatid nitong Thunder pauwi. Gumagawa ng magic si Scott Foster para magkaroon ng Game 6. Marami din kasi mga miss call ang nangyari, first half pa lang. Yung foul ni Obi Toppin dito kay Alex Caruso, tinawagan ng flagrant foul. Pinipisikal na kasi si Caruso sa series pa lang dahil sa mga defensive stop niya. Base sa tawag at review ni Scott Foster na the extender, ibinaba kasi ni Obi Toppin yung balikat niya habang binangga si Caruso. Yun ang initial force para mawala sa balance. Paborito ng mga meron si Caruso, si Scott Foster yung meron. Sa mga commentator, ang kaliwang kamay ni Obi Toppin sapat na para mawala yung bad intention na i-foul si Caruso at mawala si balanse. Ayon din yon kay Steve Javie. Yung mga analyst at commentator hindi nag-agree sa tawag ni Scott Foster. Hindi na rin kasi i-review yun sa replay center dahil nga second quarter pa lang. At isang technical lang din na makuha ni Obi Toppin sa game, matatanggal siya sa laro. Pasakit din kasi si Obi Toppin off the bench para sa OKC. Merong isang play pa daw na hindi tinawagan ng foul si Caruso nung first quarter nang ma-steal niya ang bola kay Tyrese Haliburton. Meron kasing contact na nangyari pero hindi pa rin matatag na marginal contact. Naka 11 points at 4 steals si Caruso first half pa lang. Himala naman na si SGA 0 free throw sa first half pero meron siyang 12 points at 12 rebounds. Walang assist. Si Jalen Williams naman nagdadala sa OKC, 16 points agad sa first half. Ikalawang sunod naman na beses na papasok ang Indiana sa third quarter na sila ang lamang 60-57. Sa last 3 games, walang free throws na nakuha itong si Haliburton pero nananalo. Sa game 4 naman, mas maganda yung nilaro niya kumpara sa first 2. Nasa 8 points, 5 assists at 1 free throws na sa first half. Mukhang naghahabol itong si Haliburton para sa finals MVP dahil si Pascal Siakam nasa 14 points agad. Si Obi Toppin off the bench nasa 7 points at 6 rebounds. Ang Pacers din 7 out of 19 sa 3-point area samantalang yung OKC 1 out of 10. Almost identical na yung ibang stats sa kanila. Nanonood din pala si Caitlin Clark. Nung binuksan ko kasi yung live stream, si Scott Foster agad kasi yung bumungad Para hindi halata na andun si Scott Foster, si Jalen Williams ang naging free throw merchant, hindi si SGA. Sa third quarter, ayaw pa rin mamasa ni SGA. Nagkaroon din ng 17-11 run ang Pacers. Nasa 2 points lang nun si Haliburton pero 31-24 ang bench ng Pacers. Si Alex Caruso merong 17 points off the bench. Maganda yung percentage niya kumpara sa starting unit ng Thunder. Nawala din si 3 months, si Chet Holmgren. Mukhang uminom na naman ng kape. Sa Pacers naman, until third, si Obi Toppin, 15.7 rebounds, 6 out of 10 off the bench. 87-80 ang Indiana papasok ng fourth. Dahil andun si Scott Foster, masamang pangaitain. Dahil first time sa Pacers, napapasok sila ng fourth na lamang. At 3 quarter din silang nakakalamang. Quick 11-6 run agad ang Thunder sa first 5 minutes ng fourth, 93-91. Naibaba agad nila yung lamang sa dalawa para sa Indiana. Si Haliburton ayaw pa rin magpakita, buti na lang minamalas pa rin si SGA sa game niya para sa game 4. Mananalo na sana ang Pacers kaso late na naman to si Haliburton. Tagumpay na naman si Scott Foster. Biglang sulpot sa fourth quarter si SGA. Naka 35 points plus 8 free throws. May total na 10 free throws sa buong game si SGA. Wala pang assist yan. Naging MPJ na MVP. 31-17 sa fourth quarter ang Thunder. First time din nilang nanalo sa last quarter. Undefeated pa si SGA sa game 4. Si Halidogi may pag-asa na wala pa. Balik na naman sa Thunder ang momentum at advantage. So para kay Boss Carepa, walang sinabi ang kulam ni Barobo sa pito ni Scott Foster. Time.